Issue sa agawan ng teritoryo at solusyon sa terorismo. Kabilang yan sa mga tinalakay sa mga pulong ni Pangulong Duterte sa official visits niya sa Myanmar at Thailand. Gusto rin daw ng Pangulo na kanselahin ang barangay elections ngayong taon at magtatalaga na lang daw siya ng mga opisyal sa barangay. Makibalita tayo kay Victoria Tulad. Naging produktibo raw ang pagbisita ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Myanmar at Thailand. Sinabi niya ito sa kanyang pagbabalik Pilipinas kaninang madaling araw. In Myanmar, I held fruitful and productive discussions with President U Thu on how to further deepen and broaden bilateral cooperation. We agreed to intensify two-way trade and investments to sustain growth for our peoples. With the many growing Philippine companies seeking new markets in our region and in Myanmar, I emphasize the value of economic partnerships between the private sectors in ASEAN countries. Napag-usapan din daw ang pangangailangan na solusyonan ang terorismo, extremism, drug trafficking at piracy na parehong problema ng Myanmar at Pilipinas. Sa Thailand, natalakay rin ang problema sa South China Sea at ang pangangailangan na magkaroon ng kapayapaan dito, respeto sa freedom of navigation at epektibong pagpapatupad ng Declaration of Conduct of Parties. Nagpahayag din daw ang pamahalaan ng Myanmar at Thailand ng suporta sa Pilipinas sa pag-host ng ASEAN Summit ngayong taon. Sinagot din ng Pangulo ang ilang tanong tungkol sa sigalot sa West Philippine Sea. Naniniwala raw siya sa sinabi sa kanya ng China na wala itong itatayong kahit na anong istruktura sa Panatag Shoal dahil ang nais nila ay pagkakaibigan. Bakit daw siya magsisimula ng gyera, gayong sumigla ang pag-export ng mga saging at pinya ng bansa sa China. Pero siningil pa rin siya tungkol sa kanyang pangako noong kampanya na pupunta sa Panatag at itatayo ang ating watawat doon. Bakit? Gusto mo pumunta doon? Sige. Alam ko ka ng helikopter, daling ka namin doon. Dala ka ng plug doon. Huwag arang bayang mag-iliw tayong lahat. Sabi na, what's the use? You can go there anytime, I said. I told them, ganito yan. Since you are claiming it, I am claiming it. Do not impede our travel there. Sabi ko, my Coast Guard, not the gray ships, what ang Navy, wag. They can go there and visit you, shake your hands, and you can park dito sa amin. Wala akong sekreto, sabi ko, you can travel around the island at magbabay ka lang sa mga fishermen doon. I will not, sabi ko, you can pass by my territory. As a matter of fact, yung Russia nagpadala ng battleship. I said, sabi ko, tapatan mo lahat. Ando na yung Amerikano, nagpunta na ang Ruso. Bigyan mo kami ng exhibit sa inyo. Sabi na, okay, we will be sending the biggest ship of China. Sabi niya, sige. Sabi ko, sige, bisita ka. Magbisita ako. So I don't know what kind of, maybe the aircraft carrier, they're about to, ginagawa na nila. You're free to enter, just inform my Navy. Involve the Foreign Affairs Secretary, inform my Navy. Wala tayong, maglaro-laro tayo doon. Nais naman daw ng Pangulo na huwag nang ituloy ang barangay elections at sa halip ay italaga na lang niya ang mga opisyal ng barangay. 40% raw kasi ng barangay officials ay sangkot sa droga. I'm going to compromise with the church and everybody. They can nominate 3 citizens from pagka magsabi ang PDEA, pati ang police and the military, that they have no connections with the rebels. That's one. Second is that they are not into drugs. And third is that they are not really the leaders of politicians. If you can have that list, I would be happy. Natanong din ang Pangulo kung ano ang kanyang plano para sa kanyang kaarawan sa darating na Martes. Sabi niya, pinakamagandang regalo na ang makapiling ang kanyang mga anak at apo sa espesyal na araw. Victoria Tulad, GMA News.